Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Nag-init ang sesyon ng Kongreso matapos isiniwalat ni Congressman Rodante Marcoleta ang di umano'y malawakang katiwalian sa hanay ng mga kongresista. Ayon kay Marcoleta, may mga opisyal sa mababang kapulungan na sangkot sa isang umano'y sabwatan para isulong ang kanilang pansariling interes kapalit ng boto at suporta sa ilang mahalagang batas. Hindi nagpatumpik-tumpik sa Marcoleta sa kanyang pahayag, binanggit ang pagkakaroon ng mga tinatawag na kawatan na kongresista na ani ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang makapagkamal ng yaman. Bagaman hindi siya nagbanggit ng partikular na pangalan, tila nagbigay siya ng malalim na babala sa mga kasamaan niya sa Kongreso. Sa Senado, nagbigay komento si Senator Ronald Bato de la Rosa patungkol sa mga pahayag ni Marcoleta. Ayon kay de la Rosa, bagaman wala siyang direktang ebidensya, hindi malayong may mga katotohanan ang mga isiniwalat ni Marcoleta. Bumubuhos naman ang iba't ibang reaksyon mula sa publiko at iba pang mga mambabatas. Ang ilan ay nagpahayag ng suporta kay Marcoleta. Hinihimok ang masusing investigasyon sa mga aligasyon. Samantala, may ilang kongresista ang nagpaabot ng pag-aalala. Sinasabing maaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan at pagbagsak ng moral sa loob ng Kamara. Nananawagan ang ilan sa mga kababayan na dapat itong tingnan bilang pagkakataon upang magkaroon ng mas malinis at tapat na pamamahala. Patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng linaw ang mga aligasyon na ito at mapanagot ang sinumang mapapatunayang nagkasala. Samantala, inihahanda na ng Kongreso ang susunod na akbang upang masiguro ang mga akusasyon na hindi basta-basta na lang mawawalang parang mula. Para sa kabuuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po. Yan po ang sinabi ni Senator Bato mismo. Siya ang may issue dito sa Quadcom. Alam niyo yung Quadcom, di ba? Yung Quadcom na binuo nito ni Tamba. Nagmamaang-maangan pa siya. Nagmamaang-maangan pa yung mga amuyong niyang mga congressman dyan. Alam naman natin na pag yan po ay nagkakaroon ng hearing, talagang kahit pogong issue, idinidikdik ang mga katulad ni Senator Bongo, idinidikdik ang katulad ni Roque, yung mga malalapit, yung mga oposisyon, talaga nga namang ginigipit nitong Quadcom na ito. Bagaba parang sinasabi na pag kayo kumontra, pag kayo ay maka-Duterte, o kayo ay kailangan kayo ay, alam niyo na, medyo tambangan. Bakit tambangan? Kasi tambay, di ba? So tatambangan kayo. Hindi ibig sabihin nun, Tamba, ibig sabihin tambangan, talagang yayariin kayo ni Tamba. Alam mo, sa totoo lang, napakadumi trabaho nito ni Romualdez, Napakadumi niyang magtrabaho talaga. Porket hindi manalo-nalo sa national, ilang beses nang tumakbo yan Ilang beses na asin tumakbo. Alam mo, ako sa'yo, speaker ako lang sa'yo. Kung gusto mong tumakbo, magpapayat ka. Hindi kasi mahirap tumakbo pag malaki. Hindi. Joke lang po yan, joke lang. Pero sa totoo lang, ilang beses na utong tumakbo nasyonal. Alam ko, pagka senador tumakbo ito, pero olats lagi. Kasi nga po, wala naman itong nagandang nagawa doon sa kanilang lugar. Ika nga, wala ho itong resibo, wala ho itong may pagmamalaki. Yung mga proyekto niyan dyan sa kanyang lugar na kung saan siya ay representante, meron ba kayo nakitang pagbabago? Wala. Diba? Puro mga, alam mo yun, ewan ko yung mga project dyan. Baka mga puro puro simula lang, tapos bandang dulo, wala na. Hindi, ako nagtatanong lang naman ako sa mga nasasakupang distrito nitong Tamba na ito. Kamusta naman po ba mga proyekto dyan?
Tapos po ba o baka naman hanggang simula lang? Hindi, alam nyo, ito. Makinig kayo na mabuti. Alam nyo kung bakit ito si Tamba ganyan? Kung bakit ganyan yan na tila walang amor sa tao? Elitista kasi. Alam mo yung elitista, yung alam mong walang pakiramdam sa mga mamamayang Pilipino. Walang empathy ika nga. Alam mo yung parang alta sa syudad na hindi tayo naintindihan, tayo mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo naintindihan. Di ba? Alam naman po natin, kailangan natin ng mga namumuno na nadarama yung ating nadarama, yung ating pinagdadaanan ay kanila din pong pinagdaanan. Ito, wala ho eh. Wala. Kaya dahil dyan, ayan, mukhang lumalabas na yung kanyang maitim na balak na para medyo makapagpapogi siya, kailangan niyang dumihan ng putik yung kalaban niya. Alam naman po natin kung sino yung matunog na tatakbo sa 2028. Although matagal pa naman yan, pero alam naman natin na si VP Sara Duterte ang napupusuan ng taong bayan. Kasi kung iisipin nyo nga kung wala pa daw dayaan na nangyari, sabi ng iba dyan, lalong-lalo na si Atty. Glenn Chong, talagang malayo ang agwat ni VP Sara Duterte dun sa presidente na si Bongbong Marcos, di ba? Kung hindi pa daw dinaya, hindi daw yan ano. Pero ngayon, makikita natin si VP Sara Duterte sa kasaysayan po ito ng buong Pilipinas, ng kasaysayan ng ating bansa, na walang nakaabot ng ganyang boto kung hindi si VP Sara Duterte. Mabigat na kalaban si VP Sara Duterte. Yan mo, hindi ho yan chismis, fake news, yan ho'y katotohanan. Wala sa kasaysayan ng Pilipinas na umabot ang botong katulad ni VP Sara Duterte. Kaya nga, ang nangyari ngayon, halatang sinisimulan na mula pa lang nung pag-apak niya bilang Vice President, sinisiraan na po siya ng gobyernong ito sa pamumuno di umano ni Speaker Romualdez. Yan po ang sa tingin kong nangyayari. At talaga namang yung black propaganda laban kay VP Sara Duterte, di ba? Alam naman natin, ang daming nabuking na mga vloggers na, alam mo yun, may kaching, alam mo yun, may bayad, di ba? Para atakihin si VP Sara Duterte at ang mga Duterte at purihin si Romualdez. Hindi ko lang alam pero kasi yung isa umamin, di ba? Yung si Makagago umamin. Yung isa naman may voice recording. Although hindi natin sinasabi na si Romualdez ang nagbayad doon, wala tayong sinasabing ganyan. Pero ano bang bukang bibig nila? Sinisiraan ang mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte, at pinupuri si Romualdez. So logic says, alam na natin, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Obvious na kung sino, di ba? Hindi, huwag na tayo maglokohan. Hindi ko naman sinasabi, wala akong sinasabing fact or wala akong sinasabing sapat na ebidensya kasi mahirap naman ng magkaroon ng ebidensya sa, alam mo yun, sa mga ganyang kalakaran. Siyempre, abutan lang yan wala tayong sinasabing sapat na ebidensya para patunayan yan. But the mere fact na merong umamin na nabayaran siya, tapos sinisiraan niya si VP Sara Duterte, tapos pinupuri niya si Romualdez, kayo na lang po mag-conclude. Tanga na lang yung hindi magsabi niyan. Tama, mali. Nasa sa inyo na po yan. Basta tayo, pinapakita lang natin yung mga facts. Wala ho tayong iniimbentong facts. At nabuking natin yan. Umamin yan nung binanatan natin si Makagago, di ba? Ngayon, ito naman ang sinabi ni Senator Bato. Panoorin natin kasi dito sinasabi niya na talagang si House Speaker ang merong nauna sa likod sa investigasyon. Ito, pakinggi. Ito, pasok natin yan. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Nako po. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Panganiban. Ito ang unang birada ni Bato. Ang nasa likod daw dito sa investigasyon ng Quadcom, yung pinagsama-samang mga ulupong, mga pinagsama-samang buhaya upang imbestigahan tong quote-unquote EJK, Pogo at kung ano-ano pa, ay si Romualdez daw. Bakit yan? Kung matatandaan ninyo, noong hindi pa ho Vice President si VP Sara Duterte, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo, 6 na taon yun. Meron na silang binibintang na EJK. Pero if you will observe it, wala dun si VP Sara Duterte. Wala. Ngayon
na pumasok ang administrasyon ni Marcos, pumasok ang pamamahala ni Speaker Romualdez, biglang idinawit na po. Di ba meron silang witness na convicted witness. Ha? Ibig sabihin isang isa talagang napatunayang sinungaling. Anong sabi? Biglang ipinasok si BP Sara Duterte. 6 na taon yun nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang pangalan ni BP Sara Duterte doon sa EJK na binibintang nila. This time, pumasok ng pangalan ni Vice President. Sabi ko nga sa inyo, tanga na lang siguro ang hindi magkaunawa ng ganyang klaseng galawan. Ibig sabihin, ang ending nitong Quadcom ay ang EJK at yung ICC ay idamay si BP Sara Duterte. Okay, bakit ba kasi importante ito na malaman natin at maunawaan natin? Kasi nga po ito, makinig kayo ha, makinig kayo na mabuti. Maaring gamitin ng ICC itong Quadcom o itong sa kamera o itong investigasyon sa kamera na to bilang kanilang investigasyon. Ito kasi insiste. Ang ICC, wala akong galamay yan. Wala akong jurisdiction yan kasi we are not under ICC right now. Wala ho sa jurisdiction natin ng ICC. 'Di ba? Kaya nga nung mga ilang bago ito mga nangyari itong mga kaganapan na ito, ano sinasabi? O sige, bayag pumasok kayo bilang mga foreigner, papasok kayo dito, pero we will not assist you. Eto, mantakin yung ginagawa. Ang nag-iimbestiga na para sa ICC, walang iba kundi itong Quadcom. Yung kamera na. Yung mga komite sa kamera. They're doing the job of ICC. So kahit hindi pumasok ang ICC, kahit hindi bigyan ng manpower ang ICC dito sa Pilipinas, etong mga makukuhang testimony dito sa Quadcom ay gagamitin nilang ebidensya para i-put into trial si Pangulong Duterte. Since naandoon yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, therefore, isasama si Vice President Sara Duterte sa issue ng EJK sa ICC. Kasama siya. Nagigets nyo na? And sino gumagawa? Sino nagtatrabaho ng investigasyon ng ICC? Walang iba kundi itong Quadcom. Kaya dapat bantayan natin to. Bakit to? Sila po ang nagiging galamay. Sila po ang kumukuha ng mga facts, evidence para sa ICC. Hindi nga nakapasok tong ICC pero ginagamit naman itong mga ebidensya o itong mga testimony sa Quadcom. Di ba? Ang bira, oo. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni de la Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sino nasa likod ditong mga komite na ito ay yung Speaker of the House. Nako, Diba? ayan na. At alam ko, is the same person na nagkumbinsi yung mga opisyal na gustong bumaliktad at mag-isigit ng apidapit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng Kita mo ito? Di ba? Alam mo, grabe ho ito ha. Una, pinapayagan nyo nang mag-operate ng US Special Force sa lupa ng sa Pilipinas. This time naman, ang ginagamit naman ninyo para maimbestigahan itong EJK na ito, kuno, ay ang kamera. Ito'y pagtataksil. Ito'y pagtataksilo sa bayan. Wala naman pong problema kung yung kaso ay dito. Kunwari, isampan nyo yung kaso sa korte sa Pilipinas, walang problema. Pero yan, yung ICC, ginagamit kayo. Nagpapagamit naman kayo. Ikaw speaker. Di ba? Ikaw ay inaakusahan ni Bato na ginagamit mo ang kamera para pagsilbihan at para magkaroon ng ebidensya o magkaroon ng gagamitin na mga witness or mga evidence
ang ICC para sa ano sa kaso nila. Hindi ho dapat yun. Kayo ang parang nagiging mga investigador ng ICC. Hindi ho yan ang trabaho ninyo. Tama talaga si Pangulong Duterte. Tama talaga si Pangulong Duterte. Dapat na kayong i-abolish. Hindi ko nga maintindihan. Bakit hanggang ngayon nandyan pa kayo? Ano ba ginawa ninyo? Gumagawa ba kayo ng batas? Hindi. Dapat ang trabaho ninyo ay gumawa kayo ng batas para sa pagkakaroon ng magandang solusyon sa mga problema na dinadaanan ng bawat Pilipino. Tayo dumadaan sa matinding krisis. Hindi lamang po sa health crisis, pati sa pagkain, inflation. Ang dami nating pinagdadaanan na dapat yun ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Pero ano ginagawa nyo? Nagpapaalila kayo sa ICC. Kayo ay nagpapaalila dyan upang magkaroon kayo ng ebidensya para magkaroon kayo ng may pupukol sa mga Duterte at kasama na si Vice President. Para nga naman, lumubog siya at hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Halatang halata ka, Speaker. Ang baduy mo talaga. Yung style mo talaga, style ng mga bulok na politiko. Pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker, eh mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Naniniwala kayo dyan? Ha? Naniniwala kayo dyan sa tao na yan? Na hindi sila magpapa-influensya kay Speaker? Sinong ginagawa mo, sir? Kung, wag naman tayo maglokohan. Allocation ng mga projects ninyo, alam naman ng taong bayan, galing yan sa desisyon ng Speaker. Di ba? Lahat ng mga kailangan ninyong project kuno, ay galing ho yan sa desisyon ng Speaker. So, alam natin eh. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo ba napapansin? Magkaibang optics ng magkaiba ang Senado at saka Congress in terms of diskarte. Sa Senado kahit papaano, medyo independent pa yung isa't isa. Dito sa Kamara, wala talaga. Dito sa Kamara, kung ano yung sabihin ni Speaker, kaya nga ang ano dyan di ba? Parang Panginoon nyo yan eh. Kung ano sabihin niya, yun ang sinusunod nyo. Walang maniniwala sa'yo, Mr. Dan Fernandez. Kung ako sa'yo, mag-artista ka na lang. Tapos magkaroon kayo ng ayoko sabihin. Magkaroon kayo ng love team ni Ibana. Di ba? Hindi totoo. Huwag tayo maglokohan, sir. Obvious naman ako. Sobrang obvious naman. Hindi ako siya pero obvious naman talaga na kayo gumagalaw kayo dahil sa kumpas ni Speaker. Huwag naman tayo maglokohan. Sino ginagawa ninyo, sir? Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Oh. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ng Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive letter, no? Marami siyang mga sinasabi doon na questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-receive namin yun nung mismong hearing na. And medyo 3 pages ata yun, so hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito. Ba't di kayo humingi ng sulat doon sa Quadcom? Akala ko ba natanggap? Hindi nga tinalakay. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ng Kamara eh. Di ba? Ewan ko kung pakikinggan nila yung sinasabi ni Pulong Duterte. Pero alam mo, konting kahihiyan naman. Hindi, ito na lang eh. Simpleng-simple na lang to eh. Halatang halata yung galawan ninyo. Sino yung mga nilalagay ninyong at pinaniniwalaan ninyo
Hindi, totoo. Nakita ko yung aside from dun sa isang convicted na idinawit ang mga Duterte, ito na, ano na ito, na-convict na ito sa pagsisinungaling. Oh. Yung mga sumunod, yung keso narinig daw sa telepono na tumawag si Pangulong Duterte sa isang warden, sino yung ginamit doon? Puro mga convicted din. Mantakin mo, pinaniniwalaan ng kamera, puro mga convicted. Sa bagay, ganyan din naman kayo eh. Di ba? I mean, ganyan din yung inyong pag-uugali. Parang ugali ng mga convicted. Puro mga sinungaling. Di ba? Sabi nga sabi na may mga nagkwekwento sa akin pag ikaw daw nasa kulungan, more than 80% daw ang magsasabi dyan na wala silang kasalanan. Oh, laging ganun daw ang mga madidinig mo dyan. Iilan lang daw talaga yung aamin dyan na may kasalanan sila. Sabi nila, hindi pa naman tayo nakapunta dyan at nagtanong-tanong. Pero gayon pa man, ito lang ang sinasabi natin. Mas pinaniniwalaan nyo pa yung mga ganyan. Katulad nung nagkesyo, si Duterte daw mismo ang si Pangulong Duterte daw mismo ang nag-utos para patayin yung 3 Chinese drug lord. Nadinig daw nung convicted, doon habang kinakausap nung warden. Warden, kausap. Siyempre ganyan. Di ba? Oh, alam naman, si Presidente. Ay, sandali, si Presidente, speaker ko Speaker phone, si Presidente kausap ko. Ganun. Sinong tanga naman ang gagawa nun? Alam mo na ang Presidente yung kausap mo, i-speaker phone mo pa. Di nalaman yan. Kasi malalaman mo, kunwari, i-speaker phone ka, di ba? Ay, huwag tayo maglokohan. Tayo na nanarantado pa, ginagawa yung tanga mga Pilipino. Kapag, nga naman, sa tingin ko nga naman, tanga rin yung ibang Pilipino, kaya nga kayo nakaupo dyan Di ba? Kalokohan talaga napakagago naman ninyo para sabihin ninyo at gumamit pa kayo ng mga ganyan. Tapos, siyempre, nagbigay ng false statement itong mga convicted na to. Sigurado ako, yan ang gagamitin ng ICC. Yan ang gagamitin. Hindi ko nga alam kung hindi ako sure. Kasi siyempre may mga ganyang usap-usapan Sabi nga nila, baka naman may ex-deal. Anong ex-deal? Pambirang buhay, ex-deal? Ex-deal. Sige, tutulungan namin kayo, kamera. Sasabihin ng kamera, tutulungan namin kayo na magkaroon ng mga ebidensya. Kami na mag-iimbestiga. Isang kondisyon. Isama ninyo sa hahatulan si Vice President Sara Duterte. Ay. Hindi, sa tingin nyo ba posible? Sa tingin nyo ba may posible na merong kasunduan ang Kamara sa ICC upang idamay si VP Sara Duterte? Kasi posible, di ba? Ako, opinion ko lamang naman to. Kayo, kung naniniwala kayo, ilagay nyo sa comment section. Oo, naniniwala kami na may kasunduan ng ICC at ang Kamara kapalit ang ulo ni Vice President Sara Duterte. Oo, naniniwala kami. May kasunduan. Ano kaya yung kasunduan na yan? May kasama bang cash yan? Hindi kasi, alam mo, hindi naman masasabi mo na, tandaan nyo, ang budget nasa Kamara. Yan ang pinakamayayamang mga Pilipino. Hindi naman yung mga milyonaryo. Naniniwala kayo din sa mga Forbes? Number 1 na milyonaryo si Ganere. Kaya maniwala doon. Nagkataon lang, yung mga businessman na yun, sila yung nagbibigay ng tax. Sila talaga yung nagbabayad ng tax. Although yung iba, hindi nga nagbabayad Pero yung mga nandun, yun lang yung nakikita nila nagbabayad ng tax. Sa tingin nyo yung mga congressman nagbabayad ng sapat na tax yan? Yung mga kulimbat nila, tinataksan yun? Hindi, sige. Tanong ako. Halimbawa lang naman, may proyekto kang kinulimbat. Sandali, magbabayad ako ng tax dito sa kinita kong 10 billion. Ito yung tax, babayad ko. Saan galing yan? Sa nakaw. Kaya taxable. Hindi yung taxable ang nakaw Yun ang problema. Nagigets ninyo? So malamang yung mga Forbes na number 1 na pinakamayaman sa Pilipinas, malamang hindi yun. Ako may hinala ko kung sino pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Pinuno siya ng isang napakalaking government agency o di kaya government branch. Hindi. Pero ba namang taxable na nakaw? Wala. Kaya nga ito lang mga kababayan. Posible na may kapalit pang cash yan. Yeah? Para,
Para may pondo kayo dyan. Kasi tandaan ninyo, yung mga ICC, wala naman masyadong pondo yan. O ito, ha? Basta ang kasunduan natin, ha? Mag-imbestiga kami.